The first runner-up is candidate. Guys, we're not finished yet. So please. Good morning, everyone. So today is the Sinulog Festival in Tokyo. At wala pa akong tulog. Actually, I'm not confident today to join kasi nga sobrang DIY lang nung gown ko, and seeing my friend's gown, sobrang ang gaganda talaga. And sa akin is sobrang I can't explain, pero ang cheap ng dating ng dress ko. So by saying that na cheap yung dress ko, kasi nga naman in-order ko lang naman to talaga sa isang app, and sobrang late pa dumating. The day before the event. Imagine that, 2 days before the event. So, we need to alter, we need to do some adjustment. Kasi nga, yung size, hindi sakto sa akin. Tapos, napakasimple lang talaga kung ikukumpara talaga sa mga gown nila, which is sobrang pinaghandaan. So, I don't know what will gonna happen today. But anyways, I'll try and I'll do my best. Shout out pala sa napaka-supportive boyfriend ko, all the way from Nagano. Sobrang niya ako ini-encourage kahit na alam niya na sobrang wala akong confident today. But anyways, let's just enjoy this day, and hopefully after the event, first time pa lang naman kasi talaga sumali ulit after so many years na. So, lesson learned, kailangan maging ready, and kailangan mo talaga ng support system. Like, kung meron kayong mga kakilala na nasa Pinas na pwede nyo mautusan na umorder ng damit para sa inyo kung attend talaga kayo sa mga event. So, ayun. But sa part ko, wala talaga eh. So, pupunta ako ngayon ng Tokyo, which is in New Sano Hotel, na para lang ako may dalang kurtina. Nalulungkot ako kasi talagang wala talaga akong magandang dress. So, yeah. Enjoy na lang natin, and samahan nyo ako mamaya ulit sa event. So, yun lang guys. Good morning ulit. And have a blessed Sunday, everyone. Bye! Just waiting for the bus. Sobrang antok pa ako. Imagine, nakarating ako ng bahay ng mga 12:30 na siguro. Ang layo ng biniyahe ko kahapon. And sobrang grateful ako kay Ate Belle who helped me with my dress. And pagdating ko nga ng bahay, I need to do some stitching, pero hindi nagawa kasi nga nasira yung machine ko rin. Ayaw gumana nung I think yung thread yung may problema, or yung pinakatela talaga. So we tried our best. So what I did na lang is bumili na lang ako ng adhesion tape para madikit ko yung ilalim ng tela ko, which is nasunog ko pa, ilang beses pa ako nakasunog. Buti na lang nasa ilalim lang siya, but at the same time kailangan pa rin hindi mahalata, diba? So ayun na nga, mukha lang tayong kortina mamaya. So pasensyaan nyo na, hindi ready ang nanay nyo, ha? So eto, waiting for the bus. Time check 7:59. Later.
Candidate number 1. I'm Maria Suela Kamukawa representing Shizuoka. My advocacy is for the Sinulog Cultural Pamana. Ibigyan natin ang mga magagandang bahagi na pagprotekta sa mga bata. Stop abortion. Maging malaya ang mga batang mabuhay sa mundo. Isang biyaya para sa ating lahat ang pagprotekta sa mga kabataan at sa mga sanggol. Maraming salamat po. Viva! Viva Senyor! Viva! Viva! Senyor! Viva Pete Senor! Viva Senor Santo Niño! That's our candidate number 1, Maria Suela Kumagawa. Let's give her a round of applause, please. Moving on, our contestant number 2 is not other than Pauline Irish Shino. As a single mom, her advocacy is to create a supportive world for all small parents. That's our candidate number 2. Yeah? Okay, you forget. I'm Pauline Irish Shinjo. My advocacy is for the solo parents here in Japan. Through community support, resources, and advocacy for better policies and social acceptance. Daghan salamat! Pete Senyor Santo Niño! Viva! Viva Pete Senyor! That's our candidate number 2, Miss Irish Shino Pauline. Let's give her a round of applause, please. Viva! Festival 2025! Thank you very much. That's our candidate number 2, Miss Pauline Irish Shino. Santo Niño! Now, this is the showdown of all the candidates fighting for independence to decide who is the best among these candidates. Palakpakan mo natin! This is Japan Sinulog Festival 2025! Viva Pete Senyor! Viva Senyor Santo Niño! Number 1 and number 2, please move forward. Yeah, move forward, move forward. The next person I will be announcing
dancing is the first runner-up. Okay? Is the winner of our Japan Sinulog Festival Queen 2025. This role is very important. Very, very important. Because if the winner, the queen, cannot perform the duty, then she will resume the duty. Right? So, folks, are you ready? Are you really ready? Let me hear you cheer for candidate number 1. What about candidate number 2? Are you ready? Here we go. Our first runner-up is candidate number. Once again, let me hear you cheer. Who is your favorite candidate? Shout the number. What? Is it? Okay. Here we go. The first runner-up is candidate number 2. Police ID Senior. Ate, congrats! Ate! Ate, Guys, we're not finished yet. So please go back. Please step back because we cannot see what's happening on the stage. People are so excited about this. But please, calm down. And of course, may we also ask again Mr. Chicago to please give the cash reward from our good senator. Okay? And of course, our first runner-up, and then again is reaching up from the good senator is Tulapia. So thank you very much. And then of course, the Japan Sinulog Festival Queen of 2025 is none other than candidate number 1, Maria Clara Kuagawa. Congratulations! Ito, first runner-up. Ang galing ng ate namin, walang bilib sa sarili. Wala ba? Tignan mo ah. Sobrang nungkit. Galing na! Together with former queen, up to all the queens. But be ready guys, because we will have our group pictorial, okay? Good morning, everyone. So, eto na nga ang nangyari kagabi. Alright, let's make a quick story time.
So, nagdadrama pa naman ako kahapon, di ba, na wala akong magandang dress, mukha akong kortina, sobrang DIY ng gown ko, which is true, kasi I ordered that dress sa Shein, which is sobrang tagal dumating. Kala ko nga hindi siya abot mismo sa event namin, but eventually, dumating naman siya 2 days prior the event. So, nung dumating yung dress ko, wait lang guys. Nung dumating yung dress ko, ayun na nga, ang liit niya. Dito sa chest ko. So, hindi namin masara yung likod. Ang ginawa na lang namin is, pumunta ako kay Ate Belle, which is sobrang thankful ako. Thank you, Ate Belle. Sobrang deserve mo itong na to. Itong pagkakasali natin sa event na to. Yun, tinulungan niya ako. Sabi niya, butasan mo lang yung likod na yan, and siya yung gumawa ng pinaka-string niya sa likod. So, ako naman si butas. Edi, nagawa namin ng paraan. Kaya lang, sobrang nga niyang plain. So, sabi ko, ano kayang pwedeng gawin natin na idagdag para naman may konting design yung dress ko? Ayun, nagawa namin ng paraan. Inabot ako ng 12:00 ng madaling araw makauwi dito sa bahay. And pagdating dito sa bahay, since yung pinakalaylayan ng dress ko na yon, kailangan pa siyang tahiin. Tinry ko talaga yung best ko. Nilabas ko yung makina ko. Bumili ako sa Lawson ng mga thread and everything. Hindi talaga gumana. Buti na lang, bumili rin ako ng, wait lang, si boyfriend to. Sabi niya, bumili rin ako ng adhesive tape para ipa-planchahin ko na lang ba. Kasi nga, pag plansya ko naman, sunog ang dress ng nanay nyo. Nasunog siya, pero hindi naman nahalata. So, let's do the fast forward going to the event mismo. So, anong nangyari? Maaga ako nakarating doon, and the rehearsal starts around 11:30 yata. But the call time is 11 o'clock. So, kinukontak ko na rin si Hello Mama Jai, na yung magme-makeup sa amin, kasi nag-worry ako na baka hindi kami makaabot sa rehearsal time without our makeup. Kasi yun isa yung mga sinabi sa amin na kailangan naka-makeup na kayo pag nagpunta na kayo or nag-rehearse na tayo. And since meron pala silang protocol kung sino lang yung makakapasok na sa event hall, yun lang, kasi nga ganun yung system nila sa New Sana. Anyways, yun na nga, wala pang makeup, wala akong dress. Alam mo, sobra akong nadidepressed na nakita ko yung mga kasama ko na sobrang bongacious. Nakita ko yung effort ni Ate Belle kung paano niya ginawa yung crown niya, yung dress niya. And sobrang mahal talaga ng mga accessories nila, lahat na. Pagdating sa akin, hello, salamat naman sa Shein. At least, meron tayong naging dress. At pagdating nga doon, guys, kilala nyo ako, hindi ako dancer, hindi ako marunong magsayaw. Isa yan sa mga, ko talaga. So, nakita ko yung mga videos na sinend naman sa akin the previous, tinitingnan ko lang, sabi ko, hindi ko ito kaya, kasi may mga paliyad-liyad. Hello, ang tigas ng katawan ko, ang tigas ng kamay ko. Matigas ang buto ko. So, hindi ko kayang lumiyad. And wala akong Santo Niño na kay Ate Belle, which is nasa baba kasi siya nag-aayos. And ako naman nasa taas, nagpapaayos din ng makeup ko. So, wala na akong time para umakyat baba para kunin yung Santo Niño niya. Pero may dala siyang 2. So, anong nangyari? Pinahiram ako ng isa pa na hindi ko rin nagamit kasi sobrang liit niya. And then, hello Ate Maria. Siya naman yung pahiram sa akin ng malaki niyang Santo Niño, which is sobrang bigat niya pagka binuhat mo. Yun daw yung replica ng Santo Niño ng Cebu. So, yun na nga nangyari. Iniisip ko, ito ba yung kakargahin ko? Ito ba yung bibit-bitin ko? Kasi hindi na nga ako marunong magsayaw. Mabigat pa siya. Pero, at the back of my mind, nagpe-pray na ako na, sige, eto na lang. Since bongga naman silang lahat, at hindi ko naman kailangan i-represent yung sarili ko, hindi ko kailangan magmaganda ron, hindi yun pageant, hindi ko iniisip yung sarili ko talaga. Ang iniisip ko talaga is to present. Magsayaw ako ng sinulog. And ang ginawa ko is, sabi ko nga,
Win or not, okay lang. Manalo, matalo, go lang. I-enjoy ko tong experience na to para maintindihan ko yung culture and also the tradition ng Sinulog Festival. So, yun na nga, binuhat ko si Santo Niño. Ang bigat niya. Ang bigat-bigat. Nung una, nabibigatan talaga ako. But later on, nandun ako sa moment, abay, kalain nyo, nakapagsayaw ako, nakaikot ako ng 3 beses na hindi ko ma-imagine kung anong ginagawa ko ron. I just want to, ipakita sa kanila si Santo Niño. Huwag nyo na akong tingnan, the Santo Niño na lang. So, yun lang ang ginawa ko. Isinayaw ko siya doon, pinakita ko sa mga judges, sa mga nanonood na, hindi ko niisip yung ako to. No, it's not me. Isasayaw ko lang siya. Fast forward. Ang ganda ng mga dress nila. Sobrang believe ako. Sobrang na-admire ko yung mga lahat ng mga effort ng mga candidates. Bumili pa sa Pinas, pinadala pa rito, nagpagawa ng dress, gumastos ng pagkamahal-mahal. Pagdating sa dress ko, it's only like 7,000 yen for the dress. And then yung mga ginamit ko na kay Ate Belle pa nang galing paggawa ko ng headdress and everything. So, eto na. I was crowned as the first runner-up sa Sinulog Japan. Oh my gosh. Hindi ko inaano tong crown na to, pinagmamalaki na ay ako'y nanalo as a first runner-up because unexpected to. Kaya lang, yung heart ko is like, yes, I'm so proud of myself for not giving up. Kasi talagang nadi-discourage na ako. Ayoko na pumunta. Ayoko na talaga kasi nga, wala akong support. It's just me. Nakita ko sila, may mga kasama sila, may nag-aayos sa kanila, may partner sila, may magpipicture sa kanila, may magpipideo sa kanila. And it's just me. And my IKEA bag na sabi ko nga, parang kortina. Yun talaga yung yung sinabi ko nga kay Ate Belle, pahiram na lang ako ng kortina mo. Yun na lang gamitin kong pang doon sa skirt ko. Para may konting design. Naiyak ako, hindi dahil sa nanalo ko. Naiyak ako for not giving up on myself. Ang dami kong in-invite, ang dami kong gustong makasama, masuportahan man lang ako. But, ganun talaga ang buhay. With or without, I have to celebrate myself. I have to celebrate my, alam mo yun, yung sarili ko for stepping up. Kahit na wala akong support from anyone. Although, after the event, ayan, narinig ko naman mga congratulations nila. Pero yung maramdaman ko na, do you need help? Ganun talaga siguro ang buhay. Hindi natin kailangan i-expect sa mga tao na tulungan tayo. Kasi ako, sobrang giver ako eh. Kahit anong occasion man yan or I'll be there. I will be there. Kasi, ganun ako as a friend. I will celebrate you. Kahit ano pang mga event nyo, I will be there. But for me, I'll just celebrate myself. And I'm so blessed na may boyfriend ako. Yes, shout out talaga sa boyfriend ko na nakita niya yung effort ko, nakita niya umiiyak ako na ayoko na. Sabi ko, baby, ayoko na. Gusto ko na lang umuwi. But he keeps on pushing me to, no, don't give up. Ikaw yung pinakamaganda roon. Ikaw yung mananalo. Na hindi ko naman inaano kung manalo ko or not. I don't care about the title. I don't care about the prizes. I don't care about the trophy. I don't care about this. I just want to prove something sa sarili ko na kaya ko din. Kaya ko din. And I made it. We made it. Ate Belle, thank you talaga. Thank you sa nag-makeup sa akin. Nag-makeup sa akin. Nagpairam ng
ng corona, nag-ayos ng buhok ko, sa nag-picture, nag-video. Salamat talaga. Even sa mga organizers. Sobrang grateful ako na napasali ako sa malaking event ng Sinulog. Kasi Sinulog to, Cebu to. Daghan salamat. Hindi ako marunong magbisaya. Hindi ako Bisaya. Pero maraming salamat for na nakasali ako sa event nyo. And naintindihan ko na ganito ka-importante ang Sinulog sa inyo. It's not about my faith or my religion. It's not about it. Kasi sabi ko nga, hindi man ako Katoliko, open ako to experience things. Open ako to makihalubilo sa ganitong kultura, sa ganitong tradition. So yeah, nakakatuwa lang i-share sa inyo itong experience na to, na kahit na medyo disappointing, it pays off. We have this. It pays off. Thank you, love, for believing in me. Thank you. Kasi kahit malayo ka, kahit nasa naghano ka pa, kahit alam kong nagsishred ka pa, alam yun, you keep on messaging me, calling me, asking me kung okay lang ako. And yeah, thank you. Na kahit ngayon ko na kahit isang tao lang pala yung naniwala sa'yo. Ang sarap sa pakiramdam. And thank you, Honey Lynn. Talaga, sabi niya nga, okay lang yan, te. Kaya mo yan. Hindi yan sa damit. Oo, hindi yan sa damit. Hindi yan sa damit. And yun na lang nasa isip ko, hindi yan about sa gown. Hindi yan sa pagandahan. Hindi. So, nung tinatawag na yung mga fifth runner-up, sixth runner-up, mga ganyan, fifth, fourth, third, mga ganyan. Hindi ko naiisip, teka, ano na to first runner-up and yung grand winner na. Ako na lang natitira, pati yung isa kong kasama. Ay, dalawa na lang kami. Dalawa na lang pala kami. And I'm not expecting na ako pa yung mag-grand winner. Ang sa akin lang is, umabot ako sa point na nakaabot tayo sa first. Diba? Na walang preparation. Excuse me. It's just my heart na talagang, I'm just gonna do this. I'm just gonna enjoy it. I'm just gonna experience this. I don't care, basta enjoy ko siya. And, number one is, yung ma-experience ko yung culture, yung tradition ng Sinulog mismo dito sa Japan. We are representing Japan. At, hindi ko bibiguin yun. So, yeah, thank you so much, guys, for everything, for all the support, for all the love na naramdaman ko after the event. And sa mga tumulong talaga sa akin. Thank you so much. And I love you all. I love you, my love. Thank you. Bye.